international airport ay puno ng karaniwang gulo, mga pasaherong humahatak ng maleta, mga anunsyo na umaalingaw sa buong terminal, at mahabang pila sa immigration counters. Sa gitna ng karamihan, may isang lalaki na tahimik na naglalakad, simpleng damit lang, plain polo shirt, maitim na jeans, at baseball cap na nakaluhod ng mababa sa mukha. Tahimik at mapagpakumbaba ang dating niya, halos hindi makikita sa dami ng mga pasahero na dumating ng umagang iyon. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao. Halos walang nakakilala sa kanya sa unang tingin. Nang makarating siya sa immigration desk, maingat niyang inabot ang kanyang passport na may magalang na ngiti. Ang opisyal sa likod ng salamin ay halos hindi man lang tumingin dito. Naningkit ang mata niya at sa halip na gawin ang karaniwang check, malakas siyang tumawa na narinig ng iba sa pila. "Tabi ka muna," sigaw ng opisyal. "Hindi ka nababagay dito." Nagulat si Manny. "Ano po?" tanong niya ng mahinhin at magalang pa rin. Lumapit ng bahagya ang opisyal, matalim at mapanghamak ang boses. "Sabi ko, tabi ka. Huwag mong sayangin ang oras ko. Kayong mga ganito, lagi na lang may kwento para makalusot. Alis sa pila." Tumingin ang mga pasaherong nasa likod. May naguguluhan, may ngumingisi na parang nanonood ng drama. Tahimik lang na nakatayo si Manny, hawak ang kanyang papeles, hindi itinaas ang boses, hindi nagalit. "Sigurado po ako," sabi niya ng mahina. "Valid po ang papeles ko. Pakicheck po ulit." Pero walang interes ang opisyal na mag-check. Itinulak niya pabalik ang passport ni Manny nang walang ingat, nahulog pa ito sa sahig. Malakas ang tunog nito, parang maliit pero matalim na kahihiyan. Napahalinghing ang mga tao sa paligid. May bumulong ang isang babae, grabe naman, harsh. Umiling ang isang negosyante pero hindi nagsalita. Tumayo ng matuwid ang opisyal na mayabang, itinuro ang gilid. "Kunin mo ang gamit mo at maghintay dyan. Hindi ka papasok habang ako ang nasa duty." Sandali, yumuko si Manny, kinuha ang passport at hinawakan lang ito. Nanatiling kalmado ang mukha niya pero ramdam ng sinumang may puso ang hapdi ng paghamak. Nakakagulat ang eksena, isang tao na world class, tinatrato na parang wala lang, dahil sa kanyang kababaang loob na parang nagiging invisible siya. Pero hindi pa siya nagmalaki. Hindi pa. Tahimik lang siyang nakatayo habang patuloy na sumisigaw ang opisyal ng utos. Pero ang nangyari 9 minuto lang pagkatapos nyon ay nagpagulat sa buong airport. Malakas na dala ng boses ng opisyal ang pang-aasar sa buong immigration hall. Kinawayan niya ang kamay na parang si Manny ay simpleng istorbo lang sa pila. Nagsimulang magbulungan ang mga nasa likod, may naiinip, may curious sa nangyayari. Si Manny, mahigpit na hawak ang passport at papeles, huminga ng malalim. Ayaw niyang magdulot ng gulo, ayaw niyang ipahiya ang kahit sino. Buhay niya ay itinayo sa kababaang loob kahit na may insulto. Pero ang paraan ng pagtrato sa kanya na parang kriminal na sumisingit sa bansa ay tumama ng malalim. "Naiintindihan ko po na busy kayo," sabi ni Manny ng magalang at matatag ang boses. "Pero kung iingatan niyo lang po ng mabuti ang papeles ko, makikita niyo pong maayos lahat." Ngumisi ang opisyal, halatang natutuwa sa kapangyarihang akala niya ay nasa kanya. Lumapit siya sa counter, binaba ang boses pero sapat para marinig ng iba. "Itabi mo na ang mga dahilan mo. Marami na akong nakita na katulad mo. Akala mo dahil malinis ang damit mo at kalmado ka, madali ka nang makakapasok. Hindi sa shift ko. Hindi ka nababagay dito." Ang salitang "hindi ka nababagay dito" ay tumama ng higit pa sa anumang suntok. Buhay ni Manny ay patunay na nababagay siya kahit saan, mula sa mga kalye ng General Santos hanggang sa boxing rings ng Las Vegas, mula sa kahirapan ng pagkabata hanggang sa Senado ng bansa. Hindi binigay sa kanya ang pagiging nababagay, pinaghirapan niya ito. At ngayon, itong lalaking walang alam kung sino talaga siya, binastos siya ng walang awa. Nagpalipat-lipat ng tingin ang ilang pasahero. May bumulong ang isang babae, bakit ganun ang trato niya? Wala namang ginawa ang tao. Pero karamihan ay tahimik, takot makialam. Mahigpit na hinawakan ni Manny ang passport. Pwede niyang itaas ang boses, pwede niyang ipaglaban ang respeto, pero pinili niya ang dignidad. Ang kanyang kalmado ay lalong nakakairita sa opisyal. "Huwag kang tumayo dyan lang," sigaw ng opisyal. "Lumipat ka sa holding area o ipapatawag ko ang security para isama ka." Tinuro niya ang 2 gwardya na lumapit, handa nang sumunod sa utos. Sa isip ni Manny, naisip niya ang asawa, mga anak, at mga kababayan.
Ilang beses na bang ganito ang trato sa ordinaryong Pilipino? Pinahihiya ng mga may poder na akala mo binibigyan sila ng uniforme ng karapatang mamahiya. Ramdam niya ang hapdi hindi lang para sa sarili, kundi para sa bawat ordinaryong pasaherong walang boses, walang impluensya, walang laban. Tumingin ang opisyal sa lumalaking karamihan, mumisi ulit na arang nasa entablado. Tingnan nyo mga kababayan, kaya dapat tayo mag-ingat. Hindi lahat na may passport ay karapat-dapat pumasok. May mga sumusubok na mandaya sa sistema. Kami ang unang linya ng depensa. Suffocating ang yabang. Nagiging restless ang pila. May nagtaas ng phone ng palihim, nagre-record. May bumulong, grabe naman to, hindi man lang nagtaas ng boses ang tao. Sa wakas, nagsalita ulit si Manny, pantay pa rin ang tono, maingat ang salita. Sir, wala po akong balak magdulot ng gulo. Ang hiling ko lang po ay patas na trato. Tratuhin niyo po ako tulad ng iba pang pasahero. Wala nang higit, wala nang kulang. Pero ang patas na trato ang huling bagay sa isip ng opisyal. Malakas siyang tumawa, kumikislap ang mata sa galit. Pataasan ng moral. Huwag mo akong turuan ng patas. Matagal na akong nasa trabahong to, alam ko kung sino ang pagkakatiwalaan at sino ang itatakwil, at hindi kita pinagkakatiwalaan. Bigat ang katahimikan na sumunod, sirado lang ng mga yabag ng mga naghihintay. Malapit na ang dalawang gwardya, naghihintay ng utos. Si Manny, kahit kalmado, nasa sangandaan na. Nainsulto, napahiya, at pinagtatawanan sa harap ng mga estranghero. Pero nanatili ang kanyang dignidad, hindi natitinag. Ano ang hindi alam ng lahat, ang katahimikang ito, ang pasensya, ay hindi kahinaan. Ito ay unos na naghahanda ng lakas. Si Manny Pacquiao ay naharap sa mas malalaking kalaban kaysa rito, sa ring, sa politika, sa buhay. At kapag nagdesisyon na siyang kumilos, mabilis at hindi na mababawi ang mangyayari. Pero pansamantala, naghintay siya. Hinayaan niyang lalong lumalim ang yabang ng opisyal. Hinayaan niyang makita ng karamihan ang kawalan ng hustisya mismo. Dahil ilang minuto na lang, makikita na ng buong immigration hall kung sino talaga ang kanilang inaapi, at magbabago ang lahat. Nakita mo na ba ang ganitong pang-aapi ng may otoridad? Ay comment sa baba kung saan mo to pinapanood. Ang pila sa immigration counter ay lalong humaba, pero walang nangahas magreklamo ng malakas. Sa halip, nagkailangan ng mga pasahero, nagpapanggap na hindi nakikita ang nangyayari. Habang lumalala ang tensyon sa desk, isang lalaking mapagpakumbaba at kalmado ang pinapahiya ng opisyal na puno ng yabang ang boses. Itinuro ng agresibo ng opisyal ang secondary holding area, halos masagi pa ang dibdib ni Manny. Hindi mo ba narinig? Lumipat ka o ipapadetain kita rito. Lumapit ulit ang dalawang gwardya, kamay malapit sa sinturon, naghihintay ng senyas. Nanatiling nakatayo si Manny, relaxed ang balikat, kalmado ang mukha. Yumuko siya ng bahagya, kinuha ulit ang passport, at maingat na inilagay pabalik sa counter. Ang boses niya nang magsalita ay walang galit, may tahimik na katatagan. Pakikalmahan niyo po ang trabaho niyo ng tama. Sumunod po ako sa lahat ng requirements. I check niyo ulit. Yun lang po ang hiling ko. Mocking na tawa ang sagot ng opisyal. Trabaho ko. Huwag mo akong turuan kung paano gawin ang trabaho ko. Sabi ko, hindi ka cleared. Sinasayang mo ang oras ko at ng lahat dito. Kinawayan niya ang mga naghihintay na parang naghihintay ng palakpakan para sa efficiency niya, pero walang palakpakan na dumating. Sa halip, mga bulungan, mahinang usapan na lumutang sa pila. Bakit ganun ang trato niya? Bulong ng isang babae, mahigpit na hawak ang bag, ang pulit niya naman, hindi man lang nakipagtalo. Bulong ng isa pa. Umiling ng malakas ang isang lalaki sa suite kaysa sa inakala niya. May mga opisyal talagang mahilig sa kapangyarihan. Pero walang lumapit. Mga silent judges ang mga nakapaligid, may simpatsya, may duda. May isang batang babae na bumulong sa kaibigan, baka talagang may ginawa siyang mali. Hindi ganyan ang opisyal kung walang dahilan. Ang bulong na yon ay tumama ng malalim, hindi dahil narinig ito ni Manny, kundi dahil ito ang madalas na nangyayari kapag may binabastos ng uniforme, agad na pinag-akalaang may kasalanan ang biktima. Madalas, ang katahimikan ang nagpapahintulot sa kawalan ng hustisya. Nanatiling kalmado si Manny. Malaking kontraste ang kanyang katahimikan sa lumalaking galit ng opisyal. Binagsak ng opisyal ang stamp pad sa counter, nagulat ang mga tao. Akala mo ba espesyal ka? Akala mo ba dahil tahimik ka rito, inosente ka?
Amoy ko ang sinungaling kahit malayo pa. At ikaw? Hindi ka nababagay dito. Paulit-ulit ang hindi ka nababagay dito. Bahagyang humigpit ang hawak ni Manny sa passport, pero hindi gumalaw ang mukha niya. Ang katahimikan niya ngayon ay mas malakas pa sa anumang salita. Nakakabagabag ito sa opisyal, na parang desperado para sa reaksyon, para sa galit na pwede niyang gamitin bilang dahilan. Pero hindi binigay ni Manny ang kasiyahang yon. Nagsimulang itaas ng palihim ng mga pasahero ang phones, nagre-record. Kumikinang ang screens habang kumakalat ang eksena sa maraming lente. Napansin ito ng opisyal pero hindi siya natakot. Sa isip niya, hindi siya matitinag. Lumakas ang yabang niya habang lumilipas ang oras. May isang matandang lalaki sa pila na umulong, sobra na yang opisyal na yan. Sumagot ng mahina ang isang babae, ginagawa lang naman niya ang trabaho. Baka may dahilan. Nahati ang karamihan, huramento, walang pakialam, simpatsya, lahat nagkakabanggaan sa katahimikan. Samantala, nagpalipat-lipat ng bigat ang mga gwardya, nagkatinginan ng hindi sigurado. Kahit sila ay parang hindi komportable sa tono ng opisyal, pero nanatili sila dahil sa katapatan. Sa wakas, nagsalita ulit si Manny, maingat ang mga salita, kalmado pero matatag. Ang respeto po ay hindi optional, sabi niya ng mahina. Karapat-dapat ng dignidad ang bawat pasahero. Hindi niyo po ako kilala, at hindi ko po hinihingi yon, pero hinihingi ko ang patas na trato. Inirapan ng malakas ng opisyal para marinig ng lahat. Itabi mo na ang mga speech na yan para sa may pakialam. Hindi ka espesyal. Problema ka lang. Bigat na naman ang katahimikan. Nag-iwasan ng tingin ng ilan, may nakatingin ng diretsyo habang nagre-record pa rin ang phones. Parang humihina ang buong hall, naghihintay na masira ang tensyon. At saka nangyari. Isang maliit na boses mula sa likod ng pila ang tumagos sa hangin. Teka, si Manny Pacquiao ba yan? Tumingin ang mga ulo, kumalat ang bulungan sa pila. May naglabas ng larawan sa phone, inihambing sa lalaki sa counter. Hindi maikakaila ang pagkakahawig. Lumakas ang bulungan. Siya nga. Si Manny Pacquiao talaga. Ang senador, ang boxing champion. Kinunot ang noo ng opisyal, inis sa ingay, pero hindi pa rin niya naintindihan ang laki ng pagkakamali. Kinawayan niya ang karamihan. Wala akong pakialam kung sino sa tingin niyo siya. Hindi siya lampas sa batas. Hindi siya makakapasok dito. Pero alam na ng karamihan, kumakalat na ang pagkilala na parang apoy sa tuyong damo. Ang lalaking nag-angat sa bansa mula sa kahirapan, nagbigay ng pag-asa sa milyon-milyon sa pamamagitan ng kanyang kamao at serbisyo, ay nakatayo ng mapagpakumbaba, tiniis ang mga insulto ng hindi sumasagot. Ang mga bulungan ay naging mahinang galit. Paano niya kakausapin si Manny Pacquiao ng ganyan? Hindi makapaniwala. Pero kahit noon, hindi itinaas ni Manny ang boses. Tahimik pa rin siyang nakatayo, passport sa kamay, habang ang opisyal, bulag sa katotohanan, patuloy sa pangungulit. Handa na ang entablado. Restless na ang karamihan. Sobrang lalim na ng yabang ng opisyal para magsisi. At si Manny Pacquiao, kalmado, composed, at hindi natitinag, ay ilang minuto na lang mula sa pagbunyag kung sino talaga siya. Wala palang kaalam-alam ang opisyal na ang lalaking pinagtatawanan niya ay malapit nang magkaroon ng kapangyarihang magdesisyon sa kapalaran niya. At ito ay magpapatuloy sa parehong intense build-up hanggang sa dulo, ang recognition, ang senior officer, ang speech ni Manny tungkol sa respeto para sa lahat, ang suspension ng opisyal, ang lesson, at ang final call to action. Kung naniniwala kang walang dapat na disrespect dahil lang sa itsura, ay type ang respect sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang makapangyarihang kwentong ganito.